Bansang Croatia kukuha ng libu-libong Pinoy caregivers sa Pilipinas na may malaking sahod at government-to-government process ito. Good news ito para sa mga kababayan nating caregivers sa Pilipinas, lalo na't ang minimum requirements dito para makapasok sa programang ito ay graduate ka or nakatapos ng caregiver NC2 sa TESDA. At ito din ang in-demand job dito sa ibang bansa. Libo-libong trabaho para sa mga Pinoy caregiver ang naghihintay sa Croatia. Sa ilalim yan ng programang napagkasunduan ng dalawang bansa. Ang posibleng sweldo at mga benepisyo sa pagtutok ni JP Soriano. Good morning, ma'am. I am your caregiver for today po. Can I take your vital signs po? Graduate na ng TESDA Training School na ito sa Quezon City ang BS Nursing graduate na si Dolly. Pero patuloy siya nagsasanay gaya ng pagbibigay ng CPR o yung cardiopulmonary resuscitation. The victim is no pulse, no breathing. We do CPR. First, we need to compress the chest. Okay. One hand on top of the other hand. Okay. Straight elbow. Compress it for about 30 times. Go. 1, 2, 3, 4. At tamang pagpapaligo sa isang pasyente. Kaya lang ako nag-CG kasi I wanted really to go abroad. Sakto ang mga kagaya ni Dolly sa kailangan ng bansang Croatia para sa bubuuin nilang special hiring program na bahagi ng nilagdaang Memorandum of Cooperation o MOC ng Pilipinas at Croatia. Ayon sa DMW, posibleng umabot ng hanggang 1,000 euros o mahigit 62,000 pesos kada buwan ang minimum na sahod. Hindi pa kasama riyan ang overtime pay at iba pang benepisyo. Ang sabi po nila, they will be opening 18 senior care facilities and they hope to have Filipino caregivers. Especially government-related pa siya. So it's safe. Siyempre, we have to consider also yung assurance that it's not a scam or anything. Sa TESDA Accredited School pa lang na ito sa Quezon City, umaabot na sa 100 ang kanilang tinuturuan kada taon at ang training umaabot ng 6 to 7 months. At karamihan po sa mga graduate nila ay nagtatrabaho na ngayon sa iba't ibang bansa. Marami rin daw sa mga TESDA graduate ng caregiving na nasa ibang bansa na nakapagpatayo na ng bahay sa Pilipinas o naisama na ang pamilya sa abroad. Majority pa rin po is Canada is number 1 pa rin po na pinupuntahan. And then Japan is there, of course. And then ang Australia, New Zealand is opening up. And then under the European naman po, we have sa Germany at saka sa Finland din also, though language is a must. Bukod sa trabaho, bahagi rin ng binuong MOC sa ilang bansa sa Europa ang pagtitiyak sa proteksyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho roon. Isa kasi sa mga karaniwang problema sa Central at Eastern Europe ay ang Third Country Illegal Recruitment Scheme, kung saan inaalok ng trabaho ang isang Pinoy sa iligal na paraan. Para maiwasan ang mga ganitong uri ng illegal recruitment, paalala ng DMW, huwag papatulan ang mga inaalok na trabaho sa social media. Kapag government to government, sa DMW lang mag-a-apply. At kung sa agency, tignan muna sa DMW kung lehitimo ang ahensya at may aktibong job orders. Actually guys, isa din akong caregiver tutor dito sa Dubai. Nag-aalaga ako ng isang Emirati na may autism spectrum disorder. At paalala ng DMW na dapat sa website lang nila or sa mismong opisina maghanap or mag-apply ng trabahong ito. Huwag kayong maniniwala sa mga nag-aalok sa Facebook para maiwasang ma-scam.